pinakamainam kong awit ay aawit sa'yo. Oh Diyos, ang aking isipan ay pagharian mo, at sa aking puso ay hindi na maglaho, tanging pag-ibig sa'yo. Ano pa ba ang maihahandog ko, liban sa buhay kong nanggaling sa'yo? Kung ano man sa sandaling ito'y tangan, at mga bagay na pinuli kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat Yung gabi, Pasaglod. sa'yo. Oh Diyos, sa iyong lahat ng pagsanggat, luwalhati, maging ang pinakamainam kong awit ay aawit sa'yo. Oh Diyos, ang aking isipan ay pagharian mo, at sa aking puso ay hindi na maglaho, tanging pag-ibig sa'yo. Ano pa ba ang maihahandog ko, liban sa buhay kong nanggaling sa'yo? Kung ano man sa sandaling ito'y tangan, at mga bagay na pinuli kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa'yo. Ano pa ba ang maihahandog ko, liban sa buhay kong nanggaling sa'yo? Kung ano man sa sandaling ito'y tangan, at mga bagay na pinuli kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat. Ito'y hindi pa rin sapat kahit ialay ang lahat sa'yo. Sa'yo. Hey, magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat at naandyan na kayong lahat sa ating pag-aaral sa gabing ito. Magandang gabi, Pastor Claude, si Mami Irene, si Nanay Gertrudes, siyempre si Pastor Nanding. Buti at nakahabol si Pastor Nanding. At siyempre sa pamilya ni Ate Alma. So magandang gabi po. Okay, nandiyan din si Cedric. At yung iba na hindi ko nakita ang mga pangalan, welcome po sa inyong lahat. Okay, so tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral.
Ito ang ating daily devotion at tayo ay nasa Isaiah chapter 48 pa rin sa gabing ito. Ating pong tatalakayin sa gabing ito ang verses 14 to 16. Ayan. Okay, so tayo po muna ay sama-samang dumulog sa Panginoon. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, salamat po sa gabing ito, sa iyong patuloy na pagsama, paggabay sa amin, sa pagkakaroon ng patuloy na pag-aaral na ito. Sa kabila ng masamang panahon, mayroong bagyo, pero andito pa rin kami, Panginoon. Salamat sa mga kapatid na patuloy na nagbibigay ng oras, ng panahon upang matuto ng iyong mga salita. Samahan mo kami, Panginoon, sa gabing ito. Ikaw ay patuloy naming maparangalan sa aming gawain. Ikaw na po ang bahala sa amin, Ama. Ito po'y dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so muli po, magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat sa inyong pagsama. So tayo po ay nasa Isaiah chapter 48 verses 14 to 16. Daanan lang natin ng konti yung tinalakay natin ng nakaraan noong Saturday, yung verse 12 to 13, para ma-refresh tayo ng konti. Sa verse 12, ang sabi dito, sinabi ni Yahweh, makinig ka sa akin, o Israel, bayang aking hinirang. Ako lamang ang Diyos, ako ang simula at ang wakas. Ako ang lumikha sa pundasyon ng daigdig. Ako rin ang naglatag sa kalangitan. Kapag sila'y aking tinawag, agad silang tutugon. Muli itong talatang 12 at 13 ay nagpapahayag ng otoridad ng Diyos, yung kanyang sovereignty, yung kanyang kakayahan na lumikha at gumawa. Ito'y napatunayan na natin at marami ng pagkakataon na napag-aralan natin sa iba't ibang talata sa buong Biblia. At ito ay isa sa sentrong tinatalakay sa Bible, bulat sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan. Ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay, even the foundation of the earth. Hindi lang actually earth ang kaniyang nilikha, kundi ang buong kalawakan. Itong mga heavenly bodies na talakay natin dati. At sinabi nga natin noon na yung mga stars doon sa kalangitan ay siya ang naglagay, siya ang nagpapanatili at alam niya ang lahat ng mga pangalan nito. At even the galaxies, yung iba't ibang galaxies at mga heavenly bodies, ito lahat ay hinahawakan ng Diyos. Kaya makikita natin dito yung kapangyarihan at otoridad ng Diyos sa lahat ng bagay. Walang ibang Diyos-Diyosan man o sino man na makagagawa ng mga bagay na ito. Pinapakita dito yung kapangyarihan ng Diyos. At ang resulta nito, tayong mga tao na nananampalataya sa Kanya ay makakaasa na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Kung yung mga heavenly bodies sa kalawakan ay nakakaya niyang protektahan, ay lalo na tayong mga tao na higit na mas mahalaga sa Kanya. Okay, so tayo ay pag-proceed sa verse 14. Ang sabi dito, magandang balita, Biblia, magsama-sama kayo at makinig. Walang nakaalam isa man sa mga Diyos-Diyosan na ang hinirang ko ang lulusob sa Babylonia at gagawin niya ang lahat ng ipapagawa ko. Ang talatang ito ay nagsisimula sa isang panawagan sa pagpupulong o pagsasama-sama na hinihimok ang mga tao na magtipon at bigyang pansin ang sasabihin ng Diyos. Ginamit sa pangungusap ang salitang makinig, isang utos. Mamaya sa talatang 16, kung aabuti natin, halos pareho din ang binabanggit. So dito ay sinasabi, ipinapahayag ang isang utos ng nagpapahayag ng pakiramdam ng pagkaapurahan at kahalagahan. There is an urgency at importance ng sinasabi ng Panginoon dito. Siyempre sa pamamagitan ni Propeta Isaiah. Pinapaunawa rin ito ang kahalagahan ng mga bagay na sasabihin o ipapahayag. Hindi uutusan ng Diyos ang mga tao kung hindi importante ang mga bagay na ito. Lahat ng sinabi ng Diyos, alam natin na importante at ito nga yung mga nakatala sa Biblia. At ito'y napatunayan na natin sa napakahabang panahon ng mga nakasulat sa Bible ay kapaki-pakinabang sa lahat ng bahagi ng buhay natin. So pamilyar na tayo sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 and also yung Psalms 119, 105. Ang salita ng Diyos ay gabay nating lahat at nagbibigay liwanag sa ating mga daraanan.
Ayan, so ito ipinapakita sa talatang ito, Isaiah chapter 48 verse 14, na ang instruction ng Diyos, ang salita ng Diyos ay labis na mahalaga at kailangan nating lahat. Ito ay nagpapahayag ng direktang pagtawag sa mga tao na makinig upang maunawaan at tumugon ng naaayon. Kung ating ilalapat ito sa ating kasalukuyang panahon, yung pagtawag na ginagawa sa mga Israelita, ito'y pwede nating ilapat na hanggang sa kasalukuyang panahon ay tinatawag tayo ng Diyos na makinig sa kaniyang mga salita. Alam ng Diyos kung gaano kahalaga ang kanyang mga salita at alam niya na hindi mabubuhay ng maayos at mapayapa ang kanyang mga piniling tao kung wala ang kaniyang salita. So alam na natin yung definition, yung acronym ng acrostic ng Bible. Ang sabi doon is basic instruction before leaving earth. Hindi ko alam kung sino ang nag-create ng acrostic na yon, pero tama naman, no? Instruction sa tao bago ka umalis sa lupa. Papunta ka doon sa kalangitan. So itong mga, ibig sabihin, yung nilalaman ng Bible ay instruction, mga gabay para gawin natin, para maging maayos at sigurado yung pagdating natin doon sa kalangitan. Hindi tayo maliligaw. Ito'y pinapanawagan sa ating lahat, kaya tayo laging nag-aaral ng salita ng Panginoon. So itong ating ginagawang daily devotion, ito'y isang paraan ng pagtugon sa talatang ito, na sinasabing, makinig kayo, hali kayo, magsama-sama kayo at makinig sa aking instruction. Yan. Kaya lagi nating idinidiin ang kahalagahan ng ating daily devotion, personal and group. Ang talata na ito ay nagpapatuloy sa paghahayag na walang nakaalam isa man sa mga Diyos-Diyosan ng kaniyang ginawa. Ito ay nagsisilbing paalala ng kakaiba at otoridad ng salita ng Diyos. Gayon din ang kanyang soberanya sa lahat ng bagay. Walang sino mong makagagawa ng mga bagay na ito. Yung salita ng Diyos na nakasulat sa Bible, walang sino mang matalinong tao na makagagawa nito. Well, may mga issues, may mga criticisms na ilinigay ang mga tao, paano nalikha ang Bible, may mga issues po yan. Pero at napatunayan ito sa mahabang panahon na ang Bible ay totoo at ang Diyos na sinasabi dito ay totoo at ito ay sulat ng Diyos para sa mga tao. Ang sabi nga ng iba, this is the love letter of God to human being. Ang sumusunod na pahayag, ang hinirang ko ang lulusob sa Babylonia, ay tumutukoy sa individual na pinili at hinirang ng Diyos na nagpapahiwatig na ang taong ito ay pinili ng Diyos para sa isang tiyak na layunin. Ito ay maaaring tumutukoy kay Cyrus, ang hari ng Persia, na ginamit ng Diyos upang ibagsak ang Babylonia at ang pagpapalaya ng mga Israelita mula sa pagkabihag. Tinatampok ng talata ang pag-ibig at pabor ng Diyos para sa piniling individual na nagpapakita ng kanyang soberanya at kontrol sa mga gawain ng bansa. So itong binabanggit sa bahaging ito yung magiging instruction ng Diyos sa mga Israelita na ipapakita niya, ipapaunawa niya na mayroon siyang piniling tao para iligtas sila. Meron siyang itinalagang tao para palayain ang kaniyang bayan, which is ito nga si King Cyrus or Cyrus the Great na nagmula sa Persia. Ang talata ay nagtatapos sa isang pagpapahayag ng paghatol ng Diyos sa Babylonia at sa mga Kaldeyan. Ang pahayag ng paghatol na ito ay paulit-ulit na tema sa buong aklat ni Isaiah dahil madalas na sinasabi ng propeta ang mga kahihinatnan ng paghihimagsik laban sa Diyos at ang pang-aapi sa kaniyang mga tao. Dito ang bisig ng Panginoon ay sumasagisag sa kanyang kapangyarihan at otoridad na ibibigay upang maisakatuparan ang katarungan at paghatol sa mga kaaway ng Israel. So nabanggit natin dito yung pangalang Kaldeyan. Ang Kaldeyan ay buhat siyempre sa lugar ng Kaldea. Ito ay isang lahi ng mga tao na nanirahan sa lugar ng Babylonia at naging napaka-powerful ng mga tao na ito. At kasama ng Babylonia sa kanilang mga gawain sa mga pagsakop. Ayan, kaya isa yan sa mga naging balakid o sa mga bumihag sa mga Israelita.
Sa mas malawak pang konteksto, ang talatang ito ay nagsasalita din sa tema ng pagsunod, pagtubos at soberanya ng Diyos. Ang panawagan sa pagpupulong at ang pagbibigay diin sa pakikinig sa deklarasyon ng Panginoon ay nagpapahiwatig ng kahalagahan ng pagsunod sa salita ng Diyos. So, binabanggit dito, gaano kahalaga ang pakikinig. Sa buhay natin ngayong mga Kristiyano sa ating panahon, minsan ay hindi tayo totally nakikinig. O nakikinig pero alam mo yung iba kasi yung hearing narinig lang tapos hindi naman naunawaan. So may tatlong bagay. It could be hearing, listening, and obeying. No? Pag narinig mo talaga, pwedeng baliwalain mo o kung narinig mo tapos pinagtuunan mo ng pansin, ang resulta ay pwede kang sumunod sa instruction. Bakit maraming taong hindi sumusunod o hindi nagagawa ang instruction ng Diyos? Posibleng hindi nila naunawaan dahil hindi nila pinakinggan ng ayos. At sa typical na halimbawa, yung mga nanay at tatay sa loob ng tahanan, kalimitan ay hindi sinusunod ng mga anak. May mga ganong sitwasyon. Sana wala dito sa ating grupo ang may mga anak na hindi sumusunod sa mga magulang. Bakit hindi sumusunod ang mga anak sa magulang? Posibleng hindi rin nila naunawaan ang instruction. So it is lagi yung double way. So laging dalawa ang gumaganap dyan. Una, paano ipinapahayag ng magulang. Pangalawa, paano inuunawa ng anak. Ganon din sa church. Pag pinag-usapan natin yung communication at instruction, laging dalawang bahagi yan. Yung paraan ng pagpapahayag ng nagpapahayag at kung paano tinatanggap ng mga taong nakikinig. So ganun din ang binabanggit dito. Ang Diyos ay nagpapahayag sa pamamagitan ng propeta. Pero malimit na ang mga tao ay hindi nakikinig. Sarado ang isip, sarado ang puso at ang tenga. So ayan, nakakalungkot ang ganoong sitwasyon. Nawa ay maka-recover tayo sa mga ganoong sitwasyon ng buhay natin. Ang salitang makinig kayo, ito'y ilang beses na paulit-ulit na binanggit sa mga bahagi ng Biblia. Ang isang part na natatandaan ko ay doon sa aklat ng Revelations. So yung pagtalakay doon sa 7 simbahan. So maraming binabanggit doon na makinig kayo. At dito sa ating pinag-aaralan na ito, ang pagtukoy sa individual na minahal at pinaboran ng Diyos ay tumutukoy sa konsepto ng pagtubos. Habang ang Diyos ay gumagawa sa pamamagitan ng mga piniling individual upang matupad ang kanyang mga layunin at maisakatuparan ang pagpapalaya sa kanyang mga tao. So nakikita natin dito yung objective ng Panginoon. Palayain ang kaniyang mga tao. Nakikita natin na yung sistema ng Diyos, yung ginawa niya na pagpapabihag sa mga Israelita, ay meron lang siyang layunin. Hindi niya intensyon na parusahan ang mga tao at pahirapan. Ang tanging intensyon niya ay turuan at maging maayos ang pamumuhay at paninindigan at pananampalataya ng mga taong ito. Karagdagan pa, binibigyang diin ang deklarasyon ng paghatol sa Babylonia at sa mga Kaldeyo ang soberanya ng Diyos sa mga bansa at ang kanyang sukdulang kontrol sa takbo ng kasaysayan. Ayan, hindi lang Israel ang kayang kontrolin ng Diyos, hindi lang yung mga bansa na kanyang pinili, kung hindi lahat ng bansa. Kagaya ng binasa natin kanina sa 12 and 13, kontrolado niyang lahat. Ang lahat ng bansa na gusto niyang mawala ay pwedeng mawala sa isang desisyon ng Diyos. Ang lahat ng bansa na pwedeng matupok ay pwedeng matupok at pwedeng ialisin ng Diyos sa lupa. Lahat ay kontrolado ng Diyos. Siya ang lumikha ng lahat, kaya niya itong tanggalin. At ganoon din sa ating mga buhay. Kung ano man ang desisyon ng Diyos sa ating mga buhay, anumang oras na tayo ay naisin ng Diyos na tanggalin dito sa mundo, ay pwede niyang gawin. Kaya ang lagi nating paalala, habang nandito pa tayo, ay ayusin natin ang ating mga buhay. Kasi hindi natin alam kung hanggang kailan tayo tatagal dito sa mundo. Kaya hanggat may pagkakataon pa, sabi sa Ecclesiastes chapter 12, habang bata ka pa, habang malakas ka pa, ay papurihan mo ang Diyos, alalahanin mo ang Diyos na lumikha sa iyo. Sa pagtatapos, ang talatang ito ay isang makapangyarihang pagpapahayag ng otoridad at soberanya ng Diyos.
Gayon din ang tawag sa pagsunod at pagbibigay tuon sa kaniyang salita. Ito ay nagsisilbing paalala ng pag-ibig ng Diyos sa kaniyang bayan at ng kaniyang pagpayag na kumilos para sa kanila. Gayon din ng kanyang matuwid na paghatol sa mga sumasalungat sa kanyang mga layunin. So again, laging two results, yung sovereignty ng Diyos, yung kanyang pagiging makatarungan, ay magdadala ng pag-asa sa mga susunod sa kanya at magdadala naman ng kapahamakan sa mga magbabaliwala sa kanya o yung hindi mananampalataya. Sa huli, ipinapahiwatig nito ang walang hanggang katotohanan na ang Diyos ay may kontrol sa lahat ng bagay at magdadala ng katarungan at pagtubos para sa kanyang mga tao. Kung ikaw ay totoong pinili ng Diyos o kung ikaw ay totoong nanampalataya sa Diyos, sigurado ang buhay mo. Hindi ka mapapahamak, hindi ka niya pababayaan. Kung meron pa sa atin dito hindi nakakasigurado ng kaligtasan o hindi totoong Kristiyano, kung meron pa pagdududa, may pagkakataon pa. Kahit sa oras na to, pwede mong i-assess ang sarili mo, ang puso mo, para masigurado na ikaw ay talagang mananampalataya sa Panginoong Diyos. Okay, verse 15. Ako ang tumawag sa kanya, pinatnubayan ko siya at pinagtagumpay. Ang talatang ito ay tumutukoy sa ginawang pagtawag ng Diyos. Magandang gabi, Brother Edgar. Salamat sa pagsama mo. Ang talata ay tumutukoy sa ginawang pagtawag ng Diyos kay Haring Siro upang palayain ang mga Israelita sa Babylonia. Ito ay kaugnay ng binabanggit sa chapter 42 at chapter 45. So yung sinasabi doong papatnubayan niya at pinagtagumpayan, doon sa dalawang kabanata, yung 42 and 45, binanggit doon na si Yahweh mismo ang maghahanda ng kanyang dadaanan, walang makakaharap sa kanya, walang makakalaban, siya'y siguradong magtatagumpay dahil ang Diyos ang pumili sa kanya. Muli ay ipinahayag dito ng Diyos ang proteksyon, ang patnubay na ginawa niya kay Haring Siro, na kanyang pinili at isinugo sa Babylonia upang palayain ang kaniyang bayan. Ang talata ay nagsisimula sa pag-uulit ng ako ang tumawag sa kaniya. So it speaks of authority. At sinasabi ditong si Yahweh, wala ka nang pwedeng questionin. Yung Diyos yun Kung ako lang yung tatawag sa'yo bilang pastor, pwede mo pang questionin. Pero ang Diyos ang nagsasabing tumawag dito. Ito'y nagbibigay diin sa nagsasalita bilang walang iba kundi ang Diyos mismo. Ang talata ay nagpapatuloy na nagsasaad na siya ay nagsalita at tumawag ng isang tiyak na tao, tiyak na individual na kanyang dinala at pagtatagumpayin sa kaniyang misyon. So may layunin ng Diyos, may misyon, which is palayain ang kaniyang bayan. Ang pangyayaring ito ay isang refleksyon ng sitwasyon natin sa kasalukuyang panahon. Tayong mga mananampalataya ay tinawag ng Diyos para sa isang misyon o gawain. So, ilapat natin sa ating buhay, kumbaga yung laman ng talatang 15 ay tumutukoy kay Haring Siro na may purpose kaya tinawag ng Diyos. Kung ilalapat natin sa ating praktikal na buhay ngayon, nagpapakita ito na ang bawat isa sa atin ay mayroong partikular na misyon o gawain. May layunin ng Diyos kaya tayo kinuha niya, sinama sa kaniyang pamilya. Ang pagtatalaga ng gawain ay naaayon sa otoridad ng Diyos at wala tayong magagawa kundi ang sumunod. Ilang beses na nating natalakay na maaaring sa una ay umayaw tayo sa pagkatawag ng Diyos, subalit darating ang panahon na wala tayong magagawa kundi sumunod. Well, pamilyar na kayong lahat sa personal testimony ko kung paano ako tumatakas at umaayaw sa paglilingkod. Pero bandang huli, wala pa rin akong nagawa kung hindi sumunod sa Panginoon. Wala tayong magagawa kung hindi sundin ang utos ng Diyos. Kasi yun ang sovereignty niya. Kung tayo ay hindi susunod, posibleng may masamang mangyari sa atin. Binibigyang diin ng talata na ang Diyos ang tumatawag at hindi ito naaayon o nakabase sa sino mang tao o anumang kondisyon o sitwasyon. Walang kinukonsulta ang Diyos
sa kaniyang pagtawag. Yung sovereignty niya, yung authority niya, ang pinagbabasihan niya, yung kanyang kagustuhan. Hindi niya pwedeng tanungin, Pastor Nanding, tatawagin ko ba si Juan na magpastor? Hindi niya po pwedeng konsultahin si Pastor Nanding. Kasi si Pastor Nanding ay tinawag din ng Diyos. Na po? So, ganyan. At sino man sa atin na posibleng tinatawag ng Diyos, ito ay, yan, salamat pa, Brother Edgar. Totoo yan, si Jonah. Ang Diyos ang nagpapasiya ng lahat ng ginagawa niya. Upang maisakatuparan ang pagkatawag ng Diyos ang gawain na itinalaga, maaaring gumamit o magpatupad ang Diyos ng anumang sistema o proseso. Ang temang ito ay nagbibigay katiyakan sa mga Israelita na kahit sa kanilang pagkatapon, kontrolado pa rin sila ng Diyos at ginagawa niya ang kaniyang mga layunin para sa kanilang sukdulang kabutihan. Nung panahong tawagin ako ng Panginoon, nung nandun kami sa Bicol, maayos yung buhay namin, maayos yung kita, pero binaligtad lahat ng Diyos. Pinaghirap kami, inubos yung may negosyo na kumikita naman, pero biglang bumagsak yung negosyo, yung kita ko sa PUP biglang nawala, so nagulo yung buhay. At inalis kami ng Panginoon doon sa Camarines Sur. Dinala kami dito sa Santo Tomas. At ang purpose pala ng Diyos ay ipakilala ang kanyang sarili. So makikita natin, may mga bagay na hindi natin nauunawaan kung bakit nangyayari. Pero malinaw sa dulo ng lahat ng ito ay makikita natin ang kaparaanan ng Diyos. Yan, so wag nating questionin, kumbaga ilapit lang natin at tanungin lang natin ng Diyos kung ano ba talaga ang kaparaanan niya sa ating mga buhay. Ang isa pang mahalagang tema ay ang katapatan ng Diyos sa kabila ng mga paghihirap at pagdurusa na naranasan ng mga Israelita sa panahon ng kanilang pagkatapon. Yan, hindi sila pinabayaan ng Diyos. Kontrolado pa rin ang buhay nila. Kaya kahit doon sa Babylonia, siya ay inaalagaan, inaaruga ng Panginoon. Ang pagbanggit ng Diyos na dinadala si Cyrus at pinaunlad ang kanyang paraan ay nagsisilbing Brother Edgar, si Isaiah po. Si Isaiah ang nagsabi, nung "Here I am, send me." Ayan. Ang pagbanggit ng Diyos na dinadala si Cyrus at pinaunlad ang kanyang paraan ay nagsisilbing isang paalala na ang Diyos ay aktibong gumagawa sa ngalan ng kaniyang mga tao, kahit na sa gitna ng kanilang mga pakikibaka. Ang talata ay nagdadala rin ng mensahe ng pag-asa sa pamamagitan ng pangakong tutuparin ni Ciro ang kanyang lakad. Tinitiyak ng Diyos sa mga Israelita na ang kanilang kalagayan ay hindi permanente at mas mabuti ang mga araw na darating. Kasi nga naandun na ipapatupad yung plano ng Diyos. Yung nangyaring kahirapan sa kanila na pagkabihag ay alam nating lahat na ito'y nasa plano ng Panginoon. Ang mensaheng ito ng pag-asa ay magiging lubhang makabuluhan sa mga Israelita na malamang na nasiraan ang loob at nanlulumo sa kanilang pagkatapon. Siyempre, ikaw naman yung mabihag at mamatay yung ibang kamag-anak mo, daling ka doon sa isang lugar na hindi mo naman alam at alam mong bibihagin ka, siyempre mamumroblema ka at maghihirap. Okay, at alam nating lahat na ang sitwasyon, ang damdamin ng mga Israelita nung panahon na yon ay bagsak na bagsak. Yan. Okay. Meron tayong bisita, si Ma'am G. Salamat po sa inyong pagdaan sa aming pag-aaral. Yan, asawa ni Pastor Herman. Sa simbolismo, si Cyrus ay makikita bilang isang simbolo ng kakayahan ng Diyos na gamitin kahit ang paganong mga pinuno upang maisakatuparan ang kanyang mga layunin. Sa kabila ng hindi pagiging tagasunod ni Yahweh, si Cyrus ay naging isang instrumento sa mga kamay ng Diyos na nagpapakita na ang mga plano ng Diyos ay hindi limitado sa mga inaasahan o mga nakasanayang tradisyon
ng tao. Ito na pag-aralan na natin nung nakalipas na kahit sino pwedeng gamitin ng Diyos. Si Cyrus ay isang hintil pero siya ang ginamit, in-empower ng Diyos para mailigtas, mapalabas ng Babylonia ang kaniyang bayan. Sa isang Kristiyanong pananaw, ang talatang ito'y makikita rin bilang pagpapahayag sa sukdulang katuparan ng mga pangako ng Diyos sa katauhan ng Panginoong Hesus. Bilang mga mananampalataya, maaaliw tayo sa kaalaman at sa pagkaunawa na ang Diyos ay makapangyarihan, tapat at gumagawa tungo sa sukdulang kaunlaran ng kaniyang mga tao sa pamamagitan ng pagtubos na gawain ng Panginoong Hesus. Ito'y nangyari sa ating lahat, kaya tayo nandito, kaya tayo naging mananampalataya dahil sa ginawang pagtubos ng Panginoong Hesus. Yung ginawang pagtubos ang pagpapalaya ni Haring Cyrus, ito ay foreshadowing o kaya ito'y paunang pagpapaunawa ng magiging pagliligtas ng Panginoong Hesus sa mundo, sa kanyang kapanahunan o sa atin. Sa pagtatapos, ang talatang ito ay isang makapangyarihang paalala ng soberanya ng Diyos, katapatan at ang pag-asa na iniaalok niya sa kaniyang mga tao. Nagsilbi itong pinagmumulan ng kaaliwan at pampatibay loob sa mga Israelita sa panahon ng kanilang kagipitan at patuloy na nagsasalita sa ating kapanahunan. So ipinapakita dito na tayong lahat ay makakaasa ng kaligtasan, ng patnubay at paggabay ng Panginoon. Gaano man kabigat ang ating sitwasyon, gaano man kabigat ang ating pinagdaanan noong unang panahon, naranasan natin kung paano tayo tinubos ng Panginoong Diyos. Okay, doon tayo sa talatang 16. Ang sabi dito, kayo ay lumapit at pakinggan ang aking sasabihin. Sa mula't mula pa'y hayagan ako kung magsalita at ang sabihin ko'y aking ginagawa. Sa kapangyarihan ng Espiritu ng Panginoong Yahweh, ako'y kaniyang sinugo. Sa talata namang ito, direktang ipinapahayag ni Propeta Isaiah ang mensahe ng Panginoon. Dito ay inaanyayahan niya ang mga tao na lumapit sa kanya at makinig sa kanyang mensahe, parang yung binabanggit sa talatang 14. Bagamat ang konteksto doon sa 14 ay tungkol sa pagpapahayag kay Cyrus, ito ay general. Ang panawagan ng propeta ay tumutukoy sa panawagan ng Panginoong Diyos na nag-aanyaya na lumapit sa kanya at pakinggan ang kanyang sasabihin. Nagsisimula ang talata sa pag-anyaya ng Panginoon sa mga tao na lumapit sa Kanya. Ang paanyaya na ito ay isang pagpapakita ng pagnanais ng Diyos para sa isang malapit at matalik na relasyon sa Kaniyang mga tao. Gusto i-establish ng Diyos yung relationship niya sa mga tao, kaya tinatawag niya, hali kayo, makinig kayo sa akin. Ito ay isang panawagan na lumapit sa espiritual na diwa, makinig ng mabuti sa kanyang mga salita at maging bukas sa pagtanggap sa kanyang mga mensahe. Ipinakikita ng talatang ito na nais ng Panginoon na makipag-usap sa kaniyang mga tao, makipag-unawaan at maging malapit sa Kaniya. Ang pag-anyaya sa mga tao ay paulit-ulit na tema sa Biblia. Sa panimula ng aklat ni Isaiah, inanyayahan niya rin ang mga tao na lumapit sa Diyos at makipagpaliwanagan. So ito yung binabanggit ni Brother Edgar na isa. And here I am, send me. Yung doon sa panimula ng Isaiah, I think chapter 1, ang sabi niya doon, hali kayo at tayo'y magpaliwanagan. Meron ganung verse doon. Sa bagong tipan naman, sa Mateo 11:28, familiar tayo, tinawag ng Panginoong Hesus ang mga tao, particular yung mga Hudyo, upang lumapit sa Kanya at bibigyan niya ng kapahingahan. And then sa Santiago chapter 4 verse 8, sabi dito, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Hugasan ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. At isa pa sa John chapter 1 verse 39. Sabi dito, halik kayo at tingnan ninyo, sabi ni Jesus. Sumama sila kay Jesus at nakita nila ang kaniyang tinitirhan at tubuloy sila roon ng araw na iyon. Do'y mag-aalas 4 na ng hapon. Ito yung pagtawag kay
I think kung hindi ako nagkakamali, ay kay Andres bilang apostol at yung iba pang mga apostol. Okay? Now, sa Isaiah chapter 46 verse 12, makinig kayo sa akin, mga taong suwail, kayong naniniwalang malayo pa ang tagumpay. Ang susunod na bahagi ng talata ay nagbibigay diin sa katotohanan na ang Panginoon ay hindi nagsalita ng lihim mula sa simula. Ito ay isang deklarasyon ng pagiging bukas ng Diyos sa mga tao o tinatawag nating transparency at pagiging bukas sa pakikipag-usap sa kaniyang mga tao. Kaya nga nalathala ang Biblia, ibig sabihin, nais ng Diyos na makilala natin siya at maunawaan. Tapos kaya pinapag-aralan natin na ganito. Nais ng Panginoon na linawin ang kanyang mga salita ay palaging magagamit ng mga tao. Walang mga bagay na mahalaga at kakailanganin ng tao na itinatago ng Diyos. Yung sovereignty ng Diyos, siya yung nag-i-schedule, siya yung gumagawa ng paraan para maibigay sa tao kung anong mga kailangan niyang malaman. Kaya may mga pagkakataon na yung ating hinihingi ay hindi pa nangyayari dahil alam ng Diyos na hindi pa natin iyon kailangan. Bagaman sa mga nakalipas na pag-aaral, nabasa natin na may mga bagay na hindi ipinahayag ng Diyos noong una, ipinapaunawa dito na ang paghahayag ng Diyos sa tao ay naaayon sa kanyang kalooban. Yun nga, at sa tamang kapanahunan. Alam ng Diyos kung kailan dapat ipahayag ang isang bagay at hindi niya itatin ito po pwedeng i-overrule. Ang Diyos lang ang nakakaalam. Ang transparency na ito ay sumasalamin sa katapatan ng Panginoon sa kanyang relasyon sa kanyang mga tao. Sinabi rin sa talata ang mga pahayag na mula sa panahong iyon, naroon na ako. Well, itinatampok muli ng pariralang ito ang presensya ng Diyos simula pa sa simula sa paglikha ng mundo o ng pundasyon ng mundo. Ang Panginoon ang lumikha ng lahat. Siya ang nagdisenyo, siya ang nag-isip. At hindi natin alam kung kailan, walang eksaktong date or eksaktong panahon kung kailan ito nangyari. Tanging Diyos lang ang nakakaalam ng bagay na ito. Ang huling bahagi ng talata ay nagpapakilala sa konsepto ng Panginoong Diyos at ang kanyang espiritu. Ang sabi doon, sa kapangyarihan ng espiritu ng Panginoong Yahweh, ako'y kanyang sinugo. So ito ay makikita bilang isang foreshadowing ng pagdating ni Hesukristo na sinugo ng Ama at binigyan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang talatang ito ay nagpapahiwatig ng Trinidad o yung Trinity, ang Diyos Ama, Diyos Anak at ang Diyos Espiritu Santo. Lahat ay nagtutulungan sa pagpapadala ng mensahe sa mga tao. Ito'y nagpapakita ng pagkakaisa at pagtutulungan sa loob ng Panguluhang Diyos o yung deity sa pakikipag-usap sa sangkatauhan. Sa pangkalahatan, ang talatang ito'y nagbibigay diin sa pagnanais ng Panginoon na magkaroon ng malapit at matalik na kaugnayan sa kaniyang mga tao. Sa panahon natin ngayon, nais ipaunawa sa atin ang parehong mensahe ng pagkakaroon ng relasyon o pagkakaunawaan o pagsasama-sama. Magkaroon tayo ng bukas na puso at isip upang bumuo ng mga relasyong espiritual at bilang pamilya sa loob ng iglesia o ng mga simbahan. Hindi tayo dapat na mag-away-away. Ang iglesia ay isang samahan ng mga mananampalataya. Ito ay pamilya ng Diyos kung saan ang ulo o ang pinuno ay ang Panginoong Hesus. Mahalaga na ang mga tao sa loob nito ay nagkakasundo, nagmamahalan, nag-uusap-usap at hindi naglalaban-laban. Ang bawat isa sa atin ay may responsibilidad sa bahagi ng komunikasyon at pagkapanatili ng maayos na relasyon sa loob ng iglesia. Napakasarap, napakaganda na ang isang samahan o ang isang pamilya ay nagkakausap-usap at nagkakaintindihan sa kanilang mga desisyon, sa kanilang mga ginagawa. Ito'y hamon sa ating lahat sa loob ng iglesia. At kung mas paliliitin natin ang sitwasyon sa loob ng literal na pamilya, dapat na andun ang komunikasyon ng magulang sa mga anak, nag-uusap-usap, pinapansin ng magulang ang mga ugali ng anak,
Kung mali, sinasabihan. Kung tama, pinupuri. Yan. At ang isang magulang ay may ganyang responsibility. Bakit? Ito itinuturo ng Panginoon. So doon sa mga kabataang nakikinig dito, darating ang panahon, kayo ay mag-aasawa, bubuo ng inyong pamilya. Siguraduhin ninyo na ang pamilya ninyo ay may maayos na lugar o sitwasyon para sa pakikipag-usap o epektibong komunikasyon. At iyan ang pamamaraan ng Diyos. Yan ang kinakailangan nating gawin. Lahat ng binanggit dito, lahat ng nangyayari sa church na komunikasyon ay dapat ay ma-extend sa ating mga pamilya. Okay, so salamat sa inyong pakikinig. Pansamantala, hanggang doon lang muna ang ating talakayan. Basically, tayo nakatuon o tinukoy natin ang komunikasyon o pakikipag-usap ng Diyos, yung pakikinig sa Kanya. Tinawag tayo ng Diyos upang pakinggan ang Kanyang mensahe. Una, syempre, alam natin ang konteksto doon sa Israelita sa pagdadala kay Cyrus bilang tagapagligtas. Pero syempre, nilalapat natin ito sa ating buhay sa kasalukuyang panahon. Okay, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Bukas natin itutuloy ang mga susunod na talata. Tayo po ay magwakas muli sa pamamagitan ng panalangin. Muli, Panginoong Diyos, kami ay nagpapasalamat, kami ay dumudulog sa iyo na ang mga napag-aralan namin sa gabing ito ay maging bahagi ng aming buhay. Patuloy kaming dumulog sa iyo, patuloy naming unawain ang mga salitang ito at magawa namin sa aming mga buhay, partikular ang mga kasama namin na nakinig dito sa mga simbahan, sa mga pamilya at sa mga susunod na samahan, mga mabubuo pang pamilya sa kinabukasan. Pagpalain mo ang bawat isa, turuan mo kami, Panginoon, na maisaayos ang aming mga buhay ayon sa iyong kalooban at sa iyong kaparaanan. Salamat po, dakilang Diyos, sa lahat ng ito. Salamat sa mga kapatid na nag-join sa aming gawain. Patuloy mo silang samahan at gabayan, especially sa panahong ito na mayroong bagyo na malakas. Ikaw po magbigay ng proteksyon at mga pangangailangan sa bawat isa sa amin. Salamat po, dakilang Diyos. Ito po ang panalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay. Salamat po muli sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon. To God be the glory.